Dapat papanagutin ang China sa pinsala sa kalikasan sa Pag-asa Island ayon sa Philippine Coast Guard. Ginawa ang pahayag matapos madiskubre ng Filipino marine scientist ang mga patay na coral sa Sandy Cays. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Walang ibang dapat managot sa pinsala sa kalikasan sa Pag-asa Island na nasa 300 nautical miles ang layo mula sa Palawan kundi ang China. Ito ang iginiit ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, J. Tariela, na naghihinalang may panibagong reclamation na ginagawa ang China. Anya, walang ibang bansa na responsable sa pagkasira ng marine life sa Pag-asa Island. If there is one country that we need to hold accountable dito sa damage sa environment na to, sa ating coral reef, dito sa case, that will only be the People's Republic of China. And if you're going to ask me now, who is our suspect in doing this illegal small island reclamation in the case 1, 2, 3, 4, there's no other country that we can pinpoint. No? It's only the People's Republic of China. Ginawa nito ang pahayag matapos ang findings ng isang marine research team sa kalagayan ng marine life sa Sandy Cays 1, 2, 3 at 4 sa Pag-asa Island. Bumisita ang scientific survey team sa case kasama ang ilang kawani ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at PCG mula March 20 hanggang 23. Ayon kay Professor Jonathan Anticamara ng University of the Philippines Institute of Biology, natagpuan nila ang maraming patay na coral na nakapatong sa mga buhay na coral sa Sandy Cay. The Pag-asa coral reefs, the Cay, the Pag-asa Island itself have coral reefs that are now experiencing either a decline or degradation. Overfishing and the habitat itself is not in a good condition. Batay sa PCG, sa gitna ng ginawa ring assessment ng Marine Research Team, nakaranas din ito ng harassment sa China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Gate naman ni Professor J. Batombakal ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, maaaring maging basehan ito ng panibagong reklamong ihahain ng Pilipinas laban sa China. Pero at the very least, itong destruction ng coral and deliberate alteration ng marine environment, pwede maging basehan yun ng isa pang kaso na pa-follow up dun sa 2016 arbitration. Mahalagang punto to kasi nga, nung time ng arbitration, hindi pa yan napapansin. Pero after the arbitration, yun na. Taong 2023 nang ipahayag ng Office of the Solicitor General na pinag-aaralan nito ang opsyon ng pagsasampa ng panibagong complaint laban sa China dahil sa pagkasira ng coral reefs na nasa teritoryo ng Pilipinas. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.